Sa sandaling lumitaw ang kuko ni Antares, agad nitong winasak ang demonyong kuko na lumitaw mula sa rift. Sa isang hampas lamang, ang nakakatakot na kuko ay tuluyang naalis. Sa sandaling ito ay nawala. Ang langit sa itaas ng sinaunang lungsod ay bumalik mula sa itim tungo sa normal, ang lahat ay naging mapayapa muli. At ang kaguluhang nagngangalit sa bawat direksyon ay biglang nagwakas. Ang mga tao sa buong sinaunang lungsod ay agad na nakahinga ng maluwag. Samantala, tumingin si Linmoyo kay Antares at nagpasalamat, "Salamat sa pagliligtas sa amin." Pagkarinig nito, si Antares ay tila bahagyang nainis. Kasabay nito, isa sa mga nakatatanda ng lungsod ang tumingin sa paligid na ngayon ay mapayapa. Pakiramdam niya ay kapwa nalilito at kinakabahan, at bulong, "Natapos na ba ang krisis?" Pagkatapos ay lumingon siya kay Linmoyo at sinabi, "General Lin, salamat, dahil sa iyo, ang sinaunang lungsod ng Shanxia at ang lahat ng naninirahan dito ay nakaligtas." Bilang tugon, ngumiti ng panatag si Linmoyo at sumagot, "Huwag kang mag-alala, ayos na ang lahat ngayon." Noon lamang, ang tinig ni Antares ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. "Anak, halika kaagad, may maganda akong bagay para sa iyo." Sa sandaling marinig ang mga salitang yon, walang sinayang na oras si Linmoyo at agad na nag-teleport sa kinaroroonan ni Antares. Pagdating niya, diretso siyang nagtanong, "Anong magandang bagay ang mayroon ka para sa akin?" Nang makita siyang dumating ng napakabilis, nagsalita si Antares ng bahagyang naiirita ngunit seryosong tono. "Ikaw talaga, sa sandaling marinig mong may magandang bagay, tumatakbo ka ng kabilis ng kidlat, hindi ba?" Kaagad pagkatapos, ipinatawag niya ang sandata ng sinaunang Thunder Tower at itinuro ito gamit ang kanyang kuko. Hudyat kay Linmoyo na tumingin doon. Sa sandaling makita niya ang sandata, namulat ang mga mata ni Linmoyo sa pagkagulat at napabulalas. "Ito ba ang sinaunang Thunder Tower?" Agad na naging seryoso si Antares at nagsimulang magpaliwanag. "Sa katotohanan, ang sinaunang lungsod ng Shanxia na nakita mo ay talagang isang fortress na matinding nasira. Ito ay dating hindi kapani-pani walang malakas na sandata ng digmaan, at mayroon itong ibang pangalan. Ito ay tinawag na God-slaying fortress." Pagkarinig nito, naging seryoso ang ekspresyon ni Linmoyo at bulong, "Ang God-slaying fortress, ang bahagi ba ng pagpatay sa mga Diyos ay tumutukoy sa mga transcendent gods?" Agad na sumagot si Antares sa mas seryosong tono, "Kung gayon, seryoso mong minamaliit ang God-slaying fortress, ang mga Diyos na tinutukoy nito ay mga true gods." Sa sandaling pumasok ang mga salitang yun sa kanyang mga tainga, si Linmoyo ay tuluyang natulala. Isang mahinang patak ng pawis ang lumitaw sa kanyang noo habang bulong ng hindi makapaniwala, "True gods? Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang tungkol sa gayong pag-iral." Matapos ang maikling paghinto, nagtanong siya, anong uri ng mga nilalang sila? Nag-activate ng ilang imaginary projections, nagsimulang magpaliwanag si Antares. Maging sila ay mga Diyos o human cultivators, sa sandaling maabot nila ang antas ng transcendence, ang lahat ng landas sa huli ay patungo sa iisang destinasyon. Sa yugtong yun, lahat sila ay tinatawag na transcendent gods. Gayunpaman, ang mga nilalang na mas malakas pa sa transcendent gods ay kilala bilang true gods. Ang God-slaying fortress ay tumutukoy sa mga true gods. Ito ay isang sandata ng digmaan na espesipikong nilikha upang patayin ang mga true gods. Sa kasamaang palad, ang sinaunang lungsod ng Shanxia na nakikita mo ngayon ay malubhang nasira noong isang malaking digmaan, na nag-iwan lamang ng walang lamang balat. Pagkatapos ng 1,000 taon, ito ay nakabawi lamang sa halos 10% ng orihinal na estado nito. Siyempre, kahit na 10% lamang ito, ang killing power nito ay napakaganda pa rin. Ang tanging problema ay kasalukuyan mong hindi mailabas ang tunay na lakas nito. Habang nakikinig sa paliwanag at nakatitig sa sandata, nagtanong si Linmoyo, "Kaya, ito ang susi na may kakayahang kontrolin ang God-slaying fortress?" Agad na tumango si Antares at sumagot, "Tama ka, nahulaan mo ng tama. Maaari mong i-fuse ang iyong soul imprint dito at pagkatapos ay i-connect ito sa core ng sinaunang Thunder Tower. Kapag nagawa na yun, makokontrol mo na ang God-slaying fortress ayon sa iyong gusto at magagamit mo ito ng malaya." Matapos marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Linmoyo habang naalala ang mahiwagang nilalang na sumalakay sa lungsod kanina. Ngunit ano ang tungkol sa mahiwagang pag-iral na lumitaw kanina? Pabaliwalang itinaboy ni Antares ang pag-aalala at sumagot, "Hindi na kailangang mag-alala, nabura ko na ang orihinal na soul imprint ng taong yon, kaya makapagpahinga ka na. Siya ay isang maliit na nilalang na kamakailan lamang naging true god, hindi na kailangang pansinin siya.
at hindi na siya maglalakas loob na bumalik muli. Kung gagawin niya, papatayin siya ng dragon na ito sa isang hampas lamang. Habang sinasabi ang mga salitang iyon, ipinagmalaki ni Antares ang kanyang dibdib sa harap ni Lin Moyu. Nang makita ito, taos-pusong nagpasalamat si Lin Moyu bago naghanda na umalis. Salamat sa lahat ng iyong tulong sa pagkakataong ito. Antares, mayroon pa akong mga dapat gawin, kaya babalik na ako ngayon. Pagkarinig nito, agad siyang pinilit ni Antares na umalis at sinabihang umalis dito ng mabilis hanggat maaari. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa Clan Mountain, kung saan dumating na si Lin Moyu sa harap ng dungeon portal. Sa kanyang kamay ay ang Sound God's artifact, nakatayo sa harap ng dungeon, tahimik niyang bulong. Ang Clan God ay naghintay ng 1,000 taon, ngayon sa wakas ay makakasama na niya muli ang kanyang asawa. Sa sandaling matapos siyang magsalita, pinakawalan niya ang artifact sa hangin. Sa sandaling lumutang ito paitaas, kumalat ang kapangyarihan nito sa buong Clan Mountain Range. Ang walang katapusang pagbagsak ng nyebe ay tumigil at ang panahon ay agad na naging kaaya-aya at mapayapa. Ang biglaang pagbabago sa kapaligiran ay nag-iwan sa mga human professionals sa lugar na lubhang natulala. Isa sa kanila ay tumingin sa paligid ng hindi makapaniwala at napabulalas. Tumigil ang snowstorm, ang isa ay nakatitig sa langit na nanlalaki ang mga mata at sinabi, ang blizzard na bumabalot sa Clan Mountain sa loob ng 1,000 taon ay talagang tumigil. May ibang nanginginig na nagtanong, ano ang eksaktong nangyari? Sa sandaling iyon, may napansin ang ilang tao sa tuktok ng malalayong bundok. Agad na nanlaki ang kanilang mga mata sa pagkagulat dahil isang maringal na palasyo ang naging visible kahit mula sa malayo. Tumingin dito ang isang tao at sumigaw ng hindi makapaniwala. Tingnan ninyo. Ano yun? Ang isa ay nakatitig sa estruktura at excited na napabulalas. Ang Clan Divine Palace. Iyon ang tunay na Clan Divine Palace. Samantala, si Lin Moyu ay lumilipad na patungo sa Clan Divine Palace habang bitbit ang Divine Artifact. Makalipas ang ilang sandali, pumasok siya sa palasyo mismo. Ang Clan God ay naghihintay na doon. Sa sandaling makita niya ang kanyang pagdating, ngumiti siya at sinabi, sa wakas ay nahintay ko ang iyong pagdating, Lin Moyu. Sa mismong sandaling yon, isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang pumutok mula sa artifact. Ang enerhiya ay unti-unting nagsimulang mag-anyo ng katawan ng Sound God. Makalipas ang ilang sandali, ang enerhiya ay ganap na nagbago bilang ang Sound God mismo. Gayunpaman, siya ay nasa natutulog na estado pa rin. Sa sandaling makita siya, ang Clan God ay nagmadaling sumulong, marahang binuhat siya sa kanyang mga bisig, at nagsalita ng may emosyonal na tinig, mahal ko, huwag ka munang gumising, matulog ka pa ng kaunti, magpahinga ka ng maayos, gisingin kita kapag tama na ang oras. Sa sandaling lumabas ang mga salitang yun sa kanyang bibig, ang katawan ng Sound God ay nagbago bilang dalisay na enerhiya at naglaho mula sa paningin, tumingin sa kalayuan. Nagsalita ang Clan God ng may seryoso ngunit emosyonal na tono, isang hiling na dala ko sa loob ng 1,000 taon ay sa wakas ay natupad na. Pagkatapos ay magalang siyang yumuko kay Lin Moyu at sinabi, salamat, Lin Moyu. Nang makita ang Clan God na yumuko sa kanyang harapan, mabilis na sumagot si Lin Moyu, sobra naman ang iyong papuri sa akin. Pagkatapos, ipinatawag ng Clan God ang isang Clan Snowgrass King at ibinigay ito habang sinasabi, ito ang gantimpala na ipinangako ko sa iyo. Kunin mo na. Sa sandaling lumitaw ang Clan Snowgrass King, isang system notification ang lumabas sa harap ni Lin Moyu. Ipinakita nito na ang item ay isang 200 taong gulang na Clan Snowgrass King. Kahit sino sa level 92 ay maaaring tumaas ng isang antas pagkatapos ubusin ito, habang ang isang level 90 na user ay maaaring makakuha ng 2 antas ng sabay. Mas nakakagulat, ang isang level 88 na user ay maaaring direktang maging Diyos sa isang gamit lamang. Matapos ibigay sa kanya ang item, ipinaliwanag ng Clan God, sa sandaling may umabot sa God rank, ang pag-advance ay hindi na nakakamit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng experience, sa halip, ang mga antas ay nadadagdagan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kaluluwa. Hawak ang Snowgrass King sa kanyang mga kamay at sinuri ito ng mabuti, si Lin Moyu ay kitang-kitang nagulat. Ang Clan Snowgrass King na ito ay maaaring direktang magpataas ng soul strength at payagan ng God rank experts na mag-level up. Nakatitig dito na nanlalaki ang mga mata. Naisip niya sa kanyang sarili, kahit na hindi ito kasing lakas ng 9-colored Dragon Soul Crystal, ito ay isang hindi kapani-pani walang mahalagang kayamanan. Nang makita ang kanyang reaksyon, ngumiti ang Clan God at sinabi, kung hindi ka nagmamadaling ubusin ito, baka gusto mong subukan ng iba pa nitong gamit. Bahagyang naguluhan, nagtanong si Lin Moyu, ibang gamit.
Ano yun? Ipinaliwanag ng clan god, maghanap ka ng isang lugar kung saan ang elemental energy ay parehong sagana at dalisay. Pagkatapos ay itanim mo ang Snowgrass King doon. Sa malapit na hinaharap, makakapag-ani ka ng hindi mabilang na mga snowgrasses. May pagkakataon pa na isang pangalawang Snowgrass King ang tumubo. Sino ang nakakaalam? Sa hinaharap, maaari pa itong maglinang ng sarili upang maging Diyos. Noon, may isang Snowgrass King na matagumpay na naging Diyos at tinawag ang sarili na Clan Snow God. Pagkarinig nito, agad na naisip ni Lin Moyo ang Snow God na kanyang winasak noon at tahimik na bulong. Ganun pala yun, ang Clan God pagkatapos ay ngumiti at sinabi, natanggap mo na ang iyong gantimpala, maaari ka nang umalis. Tumango si Lin Moyo at nagpaalam. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nagsimula siyang mag-teleport palayo sa palasyo. Gayunpaman, sa sandaling magsimula ang proseso ng teleportation, biglang binalot ng Snowgrass King ang kanyang katawan at nagsimulang maglabas ng napakalaking halaga ng enerhiya. Sa susunod na sandali, direktang pumasok ito sa kanyang espiritual na mundo. Pagdating doon, sinimulan ng Snowgrass King na ilabas ang kanyang napakalawak na kapangyarihan sa buong espiritual na mundo. Sa sandaling maramdaman ng 9-colored Dragon Soul Crystal ang enerhiya na yun, agad itong naakit patungo dito. Gayunpaman, agad na naglabas ang Snowgrass King ng hindi mabilang na napakalaking mga baging at sinimulang subukang hulihin ang Dragon Soul Crystal. Habang nagaganap ang matinding pakikibaka na ito sa loob ng kanyang espiritual na mundo, hinawakan ni Lin Moyo ang kanyang ulo sa sakit sa labas at napabulalas, hindi ito maganda. Ang kapangyarihan ng Snowgrass King ay tila sumasalungat sa Dragon Soul Crystal. Sa mismong sandaling yun, isang malakas na berdeng enerhiya ang pumutok mula sa kanyang katawan. Makakapal na mga baging mula sa Snowgrass King ay nagsimulang lumitaw mula sa kanyang kamay. Nang makita ang berdeng enerhiya at ang mabilis na pagkalat ng mga baging, nanlaki ang mga mata ni Lin Moyo sa lubos na pagkagulat at napabulalas. Teka, ang kapangyarihang ito ba ay isang batas? At ito ay talagang ang batas ng